Siguro naman alam niyo na, kinakasana ng Iglesia ni Cristo isang malawakang rally para iparating ang kanilang pagtutol sa impeachment ni BP Sara. At alam niyo ba ang balita ko, abay hindi lang Iglesia ni Cristo ang sasapi rito. Meron pang iba't ibang mga simbahan ang sasapi dito at sigurado, ito na ngayon ang mga pinakamalaking pagtitipon na makikita natin sa ating kasaysayan. No? So anong ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa mga kongresista na susuporta sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Well, bilang isang politiko, alam na po natin kung gaano kaimportante ang suporta ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa mga tumatakbong kongresista. Kasi alam niyo yung lamang ng kongresista sa distrito, kakaunti lang yan. At minsan, yung kaunting lamang na yan ay nakadepende dun sa numero ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, magsasanib puwersa pang iba't ibang simbahan. So, kapag nagsabi rin yung iba't ibang simbahan na i-boycott ang lahat ng sumuporta sa impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, matatalo ang mga kongresistang yan. So, kung ikaw ay kongresista, kakasa ka pa ba sa impeachment? Ang problema, kinakailangan kasi kung gusto nilang i-fast track, pipirma sila sa isang impeachment resolution. So, pag sila ay nakapirma, markado na sila. Hindi lang sa iglesia, kundi yung iba pang mga simbahan na sasapi sa malawakang pagtutol sa pagtanggal kay BP Sara. Alam niyo itong pagtatanggal kay Inday Sara, matagal ang plano yan. Sa mulat mula, alam nila na banta si Inday Sara at ako na nga yung unang-una nagsabi na talagang pinaplano na nila yung impeachment complaint, di ba? And yet, yan po ay pinasinungalingan ng mga liderato ng Kamara de Representante. So anong lumalabas? Ang liderato ng Kamara ay sinungaling. Dahil sa mulat mula, talagang kinakailangan tanggalin nila yung pinakamalaking banta sa kanilang plano na Marcos Forever. At hindi lang yan ang kanilang plano, no? Pag natanggal na si BP Sara at wala na talagang banta para maging presidente, isusulong po nila ang charter change. Bakit? Kasi baka maya-maya, meron na namang ibang malakas sa kandidato para masigurado na si Tambaluslos ay maging pinuno ng ating gobyerno matapos ang Marcos Jr. So yan po ang kanilang playbook. Kaya lang, nasira ang playbook nila dahil hindi nila akalain na Iglesia ni Cristo na dati-rati naman talaga ay suporta ng mga Marcos ay magpapatawag ng malawakang rally na susuportahan si Vice President at tututulan ang pag-impeach kay BP Sara. Pero pansinin niyo po ha, ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, sinusuportahan nila yung panawagan ni BBM na wag i-impeach si Inday Sara. Well, siyempre, ang sabi nga ng wika nga sa Ingles, they're calling the bluff of BBM. Siyempre sinasabi niya, ayaw niya ma-impeach si Inday Sara. Pero tignan niyo naman, anong ginagawa ng Kamara de Representante? Anong ginagawa ng Speaker? Tuloy-tuloy. Naniniwala ba kayo na ang presidential insan na Speaker of the House ay susuway sa kagustuhan ng presidente? Kabahagi po yan ng mas malawakang plano. At kung hindi man kasama si PBBM, sigurado dyan, yan ang plano ng Lisa Araneta Marcos at ng Romualdez at nagpapakita na kung talagang totoong ayaw ma-impeach ng presidente si BP Sara, ibig sabihin, naging inutil na ang presidente. Dahil nga ang suspetsya ng marami, wala sa tamang pag-iisip, ang nagpapatakbo ng gobyerno ay talagang itong si Lisa Araneta Marcos at si Tambaluslos Martin Romualdez. So, dalawa lang po yan. Either, nag-good cop, bad cop lang sila, pero talagang plano nilang sirain ng tuluyan ang BP Sara Duterte, or talagang nawala na ng hawak sa kapangyarihan ng presidente at binabaliwala na siya ng kanyang may bahay at ng kanyang presidential insan. Ganun pa man, ayan na ang malaking hadlang. Sino ngayong mga kongresista ang isusugal ang kanilang political career para sa utos ng Tambaluslos na i-impeach si Inday Sara? Mas importante muna, magpatuloy sila sa kanilang buhay politika. At yan ang ibig sabihin, dapat manalo sila sa susunod na eleksyon. So, ang prediction ko po, dahil dito sa malawakang pagtitipon na tinatawag ng Iglesia ni Cristo at iba-iba pang mga simbahan, ay nako, matatakot po mga kongresista na pumirma dyan sa impeachment kahit magkano pang kwarta ang isupalpal mo sa kanilang mga mukha. Dahil above all else, bagamat mahilig sila sa pera, pagdating sa eleksyon, ang importante, magwagi muna sa eleksyon. Di ba? Kaya, ang tingin ko po, ang gagawin ngayon ng gobyerno, makikipag-negotiate sa iglesia na wag nang ituloy ang rally na yan. Kunwari, magbibigay ng concession, sige, hindi na namin i-impeach Inday Sara. Nako, pero wag po na kayong maniwala. Dahil kung nakita niyo yung bilyar strategy kay Estrada, biglang-bigla, wala nang butuhan, wala nang
resolution, nagbiba botse na lang. At kapag nagbiba botse, hindi malalaman ng iglesia kung sino talaga ang bumoto para sa impeachment para hindi nila masuportahan. So yan ang iniisip ko na plan B nila. Viva voce at para hindi mapagdiskatahan ng Iglesia ni Cristo ang mga susuporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero pag ginawa naman nila yan, na viva voce, ang gagawin lang ng iglesia, lahat ng mga nakaupo, ibo-boycott nila. At siguro, hindi lahat ng mga bumoto sa impeachment ay matatalo, pero karamihan nung may mga malalakas na kalaban ay matatalo. Dahil kapag sila nagdesisyon na lahat ng nagbibabotse, wag nang iboto, delikado talaga yung mga may laban sa kanilang mga distrito. Ilan lang naman yung mga walang laban talaga eh. Siguro pa wala pang 1/4 yung mga walang laban sa kanilang mga distrito dahil nga sa term limits. Yung mga dating gobernador, kinakailangan magkongresista, mga dating mayor, dapat magkongresista, at yung dating mga kongresista na third termers, sila naman ay magiging gobernador at magmamayor. So, mabuti na lang po, nariyan ang ating mga simbahan at nagagalak din po ako na bagamat hindi pa sumasali ang simbahang Katolika, aba itong si Sok Villegas na nanawagan na rin, no? Na dapat talaga maabala sa sobrang pamumulitika at sa sobrang korupsyon sa gobyerno ngayon. Bagamat siya po ay dilawan to the core at hindi po talaga susuporta yan kay Duterte, siguro hindi na rin niya naatim o maatim yung lantaran ng korupsyon at pamumulikan na nangyayari sa ating bayan. Kaya nagsalita na rin siya. So hindi po ako magtataka kung marami rin sa ating mga Katoliko ang makipagsanib puwersa kasama Iglesia ni Cristo at iba pang mga simbahan. Kung hindi man ang institusyon ng simbahang Katolika ay sasapi, magkakaroon din yan ng parang panawagan sa mga Katoliko na makiisa na rin. Ang tanong, ang mapipigilan ba ay ang impeachment lang ni Inday Sara Duterte o ito ba ay magdudulot na ng People Power 3? Well, siguro naman kung talagang alam nilang bumasa ng kumbaga usaping politika, alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. Kapag hindi niya tinanggal ang kanyang pinsan as speaker, pag hindi niya ipinigil ang lahat ng mga paninira sa Duterte, goodbye Marcos Jr. in the same way na nag-goodbye tayo kay Marcos Sr. Ang problema kasi sa kanila, minamaliit nila ang people power. Dahil akala nila, dahil nasa kanila lahat ng salapi at sila ngayon nagplano, di ba dapat ngayong araw nito ay magkakaroon ng napakalaking pagtitipon. Nagagastusan daw ng 1.5 billion pesos. Pero hindi natuloy dahil alam nila na kahit magkano ang gastusin nila para sa isang malawakang rally, talagang magmumukhang maliit lang yan kung ikukumpira mo sa mga gastos ng rally ng mga pinagsanib ng puwersa. So mga kaibigan sana po ipaglaban natin ang demokrasya, miski hindi tayo kabahagi ng Iglesia ni Cristo, tayo po ay makiisa kapag sila'y nanawagan na ng mas malawakang pagtitipon. Okay? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!